Hello guys and welcome back po to Tarot Page Philippines. And gawin natin ang weekly horoscope para po sa may mga Sun, Moon at Rising na Libra for February 10 to 16. Bago kayo sa channel, please click the subscribe button, the notification, and like na rin po. And also kung meron po tayo extended reading, so you can, para magkaroon po kayo access dito, you can just click po yung ating join button sa baba. Na readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. At, tandaan natin po na kung kailangan nyo po pala ng spellworks or private reading, message me po sa aking Facebook page. Link is in the description below. Donations can be sent via GCash Maya. Number is in the description below. Okay, Libra. Tingnan natin ha, kamusta ka na ba? Kamusta ang darating na linggo para sa iyo? Hi Libra. So we have here is the Two of Pentacles tsaka Poised. So kamusta naman? Ang dami natin kailangang ayusin. Alam mo yung tipong may anong term? Grace under pressure. So kailangan maganda pa rin talaga, no? Kailangan, sophisticated, kailangan andun pa din na maayos pa rin yung datingan natin, maganda pa rin yung disposition natin. Alam, maganda yon kasi that means, you're still in, andun ka pa rin na ikaw pa rin in control. Ikaw pa rin yung empower. Pero, andun kasi na deep inside, nape-pressure ka na rin. So, alam mo, huwag mong, paano ba itong term na to? Huwag mong pahirapan sa sarili mo. There are things that will come maayos in time. Tingnan mo na lang ganun. Parang i-approach, kasi ang dami nga nakalatag ngayon sa nagagawin mo. Mga kailangan mong i-correct, kailangan mong ayusin. This is what you can do, sabi ng card ng Two of Pentacles. Na, imbes na kapag sa exam, if sabihin natin 20 items yan, at yung pang-5 question, masakit sa bangs, hindi mo alam. Bakit kailangan mong ipitin yung sarili mo, ubusin mo yung oras mo doon? Skip mo muna yung number 5 question. Punta ka sa number 6. Sagutin mo muna yung mga kaya mong sagutin. Kapag nagawa mo masagot yung mga iba, at least may assurance ka na sabihin natin, 3 bigla yung hindi mo kaya, si 5, 14, tsaka 17. Kasi kakaiba yung question. You can be assured yung the remaining other questions is meron ka ng sagot. Focus on what you can do for the meantime. Huwag mong i-stressin yung sarili mo na ipilit mo ang sa isang bagay na alam mong hindi pa kaya. Take time on finishing what you can do. Yung crossing mo kasi ngayon is a Three of Pentacles tsaka si Not For You. Alam mo to yan Minsan talaga kailangan magsalita na masakit. Minsan kailangan mo mang real talk. Kasi there are people around you na alam mo parang, andyan naman si Libra, okay na yan, gagawin naman yan, kaya niya yan. I know, walang ganon, friend. Meron ka, alam mo yun, parang nagmagandang loob ka na ayusin mo itong mga bagay to. Kumbaga, you just volunteered out of love, siguro out of respect, o siguro utang na loob, kung anong gagamitin term. Pero no, hindi ka dapat yung ikaw yung gumagawa ng lahat ng bagay na dapat sila yung gumagawa. Keep in mind, Libra, na may meron ka din mga kailangan gawin para sa sarili mo. May mga bagay ka din na kailangan mong pagtuunan ng pansin. Nagkataon lang during that time, meron kang free time. Meron kang willingness na marriage mo. Ngayon, madami na yung mga kailangan mong tapusin. Madami responsibilities. I know. If you need to push back, gawin mo. Kasi, kailangan mo din naman magpahinga. Kailangan mo din naman mag-rest. And kailangan mo din naman ng self-care. Medyo nawawala na tayo sa ganong level. You are also important. Gusto ko na ipaalala sa'yo. Oo, importante na gusto mong makatulong sa iba, gusto mong maging asset for others,
But, ito yung but na, but, not all the time is kailangan available ka para sa iba. Medyo magiging self-centered muna tayo for the meantime, diba? Keeping things to yourself and minding your own concerns. Okay. So, yung desire card mo is the Queen of Pentacles and here and now. Ang dami sa inyo, you've been struggling na talagang gusto ko ng vacation, gusto ko munang, gusto mamundok siguro, o gustong sabihin natin pumunta ng dagat, ilog, o sabihin natin gusto ko lang magstay sa bahay. Yung sabi nga ni Bruno Mars, I just wanna lay in my bed. Gusto ko lang mahiga. Gusto ko lang na ma-enjoy yung moment sa sarili ko. Yung mga simple things, minsan yung tipong, gusto ko yun eh. Yung tipong, nakaupo lang ako sa kama, nagbabasa ng libro, tapos merong kape sa aking tabi. So, and may konting chips. Habang yung mga pusa nakasiksik sa akin kasi nga malamig dito. So, andoon yun. Yun yung parang, for me, that is my me time eh. Yun yung moment na para sa akin. Yun yung moment na magpapasaya sa akin. What is that happiness for you? Ano ba yung, tiyatanong sa'yo ng cards eh, ano ba yung simple happiness mo? Ano yung mga simpleng bagay na papangiti sa'yo? Do it. Hindi mo kailangan explain sa ibang tao, sabi ng cards, na, ito yung gagawin ko, ito yung plano ko, ito yung gusto ko, so okay lang ba? No! No! You don't owe anyone an explanation kung ano yung mga gagawin mo para sa sarili mo. Actually, even your finances, hindi mo kailangang explain na dito ba gagastusin yung pera mo. Because at the end of the day, literal nga, pera mo, di ba? Kung ba, daming taong hilig mangialam sa life mo ngayon? Meron. Na yung foundation mo, we have here the Chariot, tsaka si Co-Create. Ay, nako. I think this is for a certain number ng mga may, Sun, Moon, Rising ng Libra. Bakit ba nahilig na gamitin yung yung family tayo? Oo nga, family. Bakit kailangan ikaw nagsasacrifice lagi? Bakit kailangan ikaw yung nagbibigay? Bakit kailangan ikaw lagi umiintindi? Kasi ganito, kasi, alam mo yun, magkakapal ko ng video kanina. Hindi dahil mas sumagkakapatid, sabi doon, hindi dahil ikaw yung mas malaking kumikita, ikaw dapat obligadong gumawa ng tulong. Kaya nga tulong eh. Ang tulong is yung binibigay natin na sobra sa atin. Yung pwede nating ibigay. Yung willing tayong i-sacrifice. Yung kahit hindi ko baga para sa sugal, kahit mawala to, okay lang. Gusto ipaalala sa'yo, again, kukonek ko doon sa here and now. You also have yourself. You also have a future na kailangan mo ding pangalagaan. Hindi lang naman sila. Sabihin natin may masama ka. Sa paningin nila. Kasi hindi sila sanay na magpo-pushback ka. Hindi sila sanay na hindi ka nila makontrol. Problema nila yun. Hindi mo problema yun. Sometimes it's better to be alone pa nga eh. Nakakainis siguro sa mga toxic Filipino culture natin, no? Ginagamit lagi yung dahilan na, family mo naman eh. Magulang mo naman. Kapatid mo naman yun eh. Okay. And then, paano ikaw? Paano ako? Diba? It's not being selfish. Hindi ka makasarili nun. Nagiging tapat ka lang na inaasikaso mo din yung sarili mo at yung kinabukasan mo. Na hindi mo inaasa to sa ibang tao. Hindi ka tulad nila. Well, sa past mo, we have here the 7 of Wands and the higher power. Dude, hindi ka Libra, na nasasaktan ako para sa'yo, hindi ka band-aid. Para ikaw lang yung ginagamit ng panapal doon sa mga sugat. Hindi ka din, hindi ka din trapal para ipangsangga lang nila sa mga ulan. Hindi ka din yung tipong yung tipong Volcasil.
Hindi ka yung yung cement na parang pangtapal doon sa mga butas. You are a living, beautiful, and godly, and fearfully, and wonderfully created by God na tao. Hindi ka kinreate para maging taga-ayos ang problema nila. Por Diyos por Santo, mga problema nila na nangyayari sa kanila, sila din naman ang gumawa sila naman dahilan bakit napunta sila sa ganung sitwasyon. Tapos ikaw yung guguluhin. Ay, no, palabasin mo yung pagiging libra mo talaga. Balance it. Ito yung isa sa mga napansin ko in general sa libra, kung may placements. Minsan matagal kayo mag-desisyon kasi binabalance nyo, di ba? Gamitin mo sa kanila yon. Kasi akala nila all this time pag andyan ka, may mamaayos agad yung problema kasi may gagawa ka ng paraan. That has to end now. Hindi pwede na ikaw yung tinatawag nila scapegoat. Sabi mo sa kanila, okay, kaya sabihin lang natin, ay kailangan ng ganito, ganyan. O sige, check ko muna yung budget. Kasi marami akong ito, teknika. Ngayon budget eh. Pero I'll get back to siguro after mga 5 days kasi may mga kailangan akong ayusin. In that 5 days, makakap sila ng paraan. Nag-aabla sila ng easy escape. At ikaw yung ginagamit nila. Eventually, masasanay yan na parang ganun yung gagawin mo. Gagawa sila ng paraan. Kasi, alam nila kailangan lang tumayo sa sarili ng mga paa. Well, in the future, I'm perfect. In future na ikaw. So, we have here the devil and si serendipity. Si devil kasi connected to kay Capricorn, which is about career and serendipity. Alam mo, yung remember dito, the vacation that you want, mabibigay mo sa sarili mo kasi itong mga taong to, andoon na magkakaroon sila ng realization na, ay, si Libra pala, dead marathon na siya. Madaming ginagawa, madaming inasikaso, madaming kailangang bigyang pansin. And, ano yung punto na, ang hirap naman kulit ito yung Libra. So, they have no choice kasi yung oras tumatakbo, kailangan solusyon, ikaw, nagsabi ka na na meron ka muna asikasuhin, then babalikan mo sila after a few days. Tututo sila. Sa una talaga magiging masama ka sa kwento nila. Kasi, kaya ka magiging masama sa kwento nila, kasi nga, hindi ka nila makontrol. Okay lang. Masama din naman sila sa kwento ng iba. So, fair enough lang yun. Guys, if yung reading po nag-resonate sa inyo, and gusto nyo pong malaman nating extended readings, pwede nyo po i-click yung join button para pwede kayong dumiretso mamaya to have access to our exclusive videos reserved only for our members. Tuloy natin, Libra, sa physical environment mo. The Magician and Loyal Heart. Hindi ko alam kung sino to mga to There's an individual. Meron naman kayong kasi mga friends, sasabihin lang natin, pasmado magsalita talaga. Pasmado in the sense na in your face sila magsalita. Ang lakas maka-real talk. Andun yung punto na masasampal ka ng katotohanan. Masakit, but that's how they love. Yun yung maganda dun Yung ang dami sa inyo na may friends kayo or may friend kayo na sa pagmamahal niya sa inyo, okay lang saktan kanya ng katotohanan kaysa naman pasayahin kanya sa kasinungalingan. Love that kind of friend. Try mong makinig. Try mo i-consider yung mga sinasabi niya. Mukhang minsan may mga dark humor tong taong to. Pero andun yung, siguro may placement to na Scorpio pa nagkataon. Or Capricorn and Sagittarius. At Virgo. Placements hindi lang yung sun sign So, try to listen to them. Tapos i-consider mo yung mga sinasabi. Mapapansin mo, mandaming points sila na dapat pala matagal mo nang kinonsider. And you'll be shocked na, dapat pala ganon. Magkakaroon ka ng mga ganong moments. And that will really help you a lot in making the right decision. At hindi lang making the right decision, andoon na may empower ka to do what is right. Kasi yung mga gagawin mo naman, nag-iinarte lang naman yung mga tao sa paligid mo Yung family mo. Pero,
Minsan, mas masarap pa yung pamilya na pinipili natin eh. Yung mga kaibigan natin. Makasama. Kumpara doon sa biological. Yeah. Hindi mas siguro sa lahat. Emotional environment mo is the Queen of Wands, tsaka exchanging gift. Walang masama maging selfish. You are being, may akong tinatawag na the good selfish. Ano to? Ito yung inuuna mo, yung kapakanan mo. Yung inner peace mo. Yung pangailangan mo. Yung mga bagay na gusto mo. Yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo. Yung mga bagay na magdudulot para maging komportable ang buhay mo. Na inuuna mo yun kumpara sa mga gusto ng iba. Walang masama. Unang-una, kung pinaghirapan mo naman yung ginagastos mo, ba't hindi? Pangalawa, nangihingi ka ba? Pangatlo, masama ba yung gusto mo pa sa sarili mo? Yung I have this person na kilala na galit na galit sa kanya. Pinagkasabihan siya dati ng nanay niya. Pag bumibili siya bumili siya ng tarot card. Oracle card pala yun. Yun na yung sabi niya, yun yung gift, 13-month pay niya, yun yung gift niya para sa sarili niya ng Christmas, ng New Year, tsaka ng birthday niya. Sama nung tingin na nanay niya sa kanya. But, after a few years, ayun, nagbabasa na siya ng tarot cards sa YouTube, gumagawa ng weekly horoscope. And that was me. I became selfish during that time. Pero in that one oracle card, doon ako na-inspired para i-create lahat ng mga meron ako ngayon. Sabi nga nung mom ko buti na lang hindi ka nakinig sa akin noon. Sabi ko, bana ako sa'yo, tigas ulo ko din eh. Wala masama. See the kung nakinig ako that time, I will not be here para sa inyo po. So, wala namang masama sa ginawa ko, di ba? Your hopes and your fears. The Six of Pentacles and Chaos and Conflict. Yun na nga. Siyempre, Libra, gusto mo, di ba? Peace tayo. Sa mga pagbabago kasi, there will always be chaos. May mga mag-disagree talaga. Part yun. It's a risk na tinatake natin para ma-pursue natin what is right and what is necessary. So, walang masama. Andoon na yung dinadesire mo is something that will help you. Actually, it will also give you peace of mind sabi ng Six of Pentacles. At mas mawawarage mo din yung finances mo. Yun na hope mo. Ang kinakatakot mo lang yung medyo mga backlash. Nasalita lang naman sila. At the end of the day, mas kailangan ka nila kumpara sa mas kailangan mo sila Possible future, Knight of Pentacles and Observer. Hay nako. I can't wait. I can't wait na mag-travel ka talaga. Yung mga binabasa mo lang na mga about places o mga pictures na tinitingnan mo, it will be a very it's something na iaalaw ng universe very soon. Tingnan natin sa extended kung kailan to possible na mangyari. Ibigay ito ng universe because andoon na you deserve to also enjoy yung beauty of nature. Yes, it could be, yung nakikita ko dito, it's more on a nature trip. Yung mga pupuntahan mo. Hindi lang siya isa. So, 2 or more to. So, it's a possible future that you can do some travels. Ay, talaga ba? Ayun. So, it could be some travels na gagawin mo in the future na that will also help para ma-relax ka naman, na-enjoy mo yung sarili mo. And at the end of the day as well, ma-refresh ka. At ma-fulfill mo din yung personal time na matagal mo nang hinahanap. So, I hope nakatulong yung readings sa'yo. Tandaan yung readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. Kung bago ka, please click the subscribe button, bell notification, and like this video. At kung gusto niyo po magkaroon ng access sa ating extended readings, ito na po yung cards. I-click nyo na po yung join button sa baba. And also for private readings and spellworks, message nyo po ako sa Facebook page ko po. The link is in the description below. Donations can be sent via GCash, Maya,
numbers in the bottom in the description as well. So maraming salamat sa'yo. God bless the Master. Hare Krishna and blessed be, and hope to see you very soon. Mula po dito sa Dominican Hill, Baguio City. You have a great day and keep safe. I'll see you soon po. Bye-bye!